Pinoy Ori Manhus. Season 2, Episode 5, ang alagad na si Aklas laban sa Jaguar Knight. Ang lahat ng pangalan, lugar, at pangyayaring mababanggit sa palabas na ito ay pawang katang-isip lamang. Anumang pagkakahalintulad sa tunay na tao, buhay man o patay, o aktwal na pangyayari ay pawang nagkataon lamang. Shoutout kina Kapoy Good, Chloe Dre, Frederick Natividad, Ariel D, Miguel Solatorio, Joshua Lise, Makagago, Victor Dalisay, MKH2794, Marco Caliboso, Sensei Gaming, Renan Mendoza, at Terence Manguilimutan. At syempre, sa lahat ng solid na taga-suporta ng ating Manhus. Maraming salamat. Dahil sa inyo, umabot na po tayo sa 110 subscribers. Kung may gusto kayong idagdag na pangalan o karakter sa ating kwento, mag-comment lang. Maaari nating isama sa mga susunod na episode. Salamat sa inyong lahat. Ang nakaraan. Sa nagdaang laban, nasilayan natin ang matitinding anyo ng mga mythical rank warriors. Ipinakita na nga ni Samurai of the Eight Blades mula Japan at ni Warlock Armor mula Amerika ang kanilang nakamamanghang kapangyarihan at tinapos ang kanilang mga kalaban ng walang kapantay na bangis. Ngunit habang ginugupo ng apoy at bakal ang arena, nagsimula na rin ang itinakdang pagtatagpo ng ating bida at ng mabangis na mandirigmang tinatawag na Jaguar Knight. Subalit bago pa man sumiklab ang kanilang tunay na sagupaan, tinawag ni Juan ang kanyang alagad, ang commander na si Aklas, at doon niya iniwan ang isang kondisyon. Kung matatalo ni Jaguar Knight ang kanyang alagad, saka pa lamang haharapin ni Juan ang laban ng buong lakas. Sa gitna ng tensyon, apoy at sigawan ng libu-libong saksi, magsisimula na ang laban ng alagad na si Aklas laban sa Jaguar Knight. Ang pagpapatuloy. Sa loob ng silid ng mga Grandmaster, umuugong ang kaguluhan. Sinabi ni Smith, "Isang demon? Anong nangyayari?" Sumagot naman si Lapu-Lapu, "Hindi ko rin alam, dahil wala ako sa Pilipinas noong dumating ang Demon Lord." Namumutla si Smith, nanginginig ang tinig habang napapaatras. "Ibig sabihin, totoo pala. May Demon Lord na dumating sa Pilipinas? Akala ko imposibleng mangyari iyon dahil nakaligtas ang Pilipinas. Dahil kahit sino, hindi dapat kayang talunin ang isang Demon Lord. At ngayon, naging alagad ni Juan ito?" Lapu-Lapu malalim ang boses. "Pinatay iyon ni Juan. At dahil sa kanyang kasanayan sa necromancy, ginawa niyang alagad ang mismong Demon Lord. Ngunit kahit ako, hindi ko alam na kaya niyang gawing alagad ang isang nilalang na ganoon. Samantala, sa lugar ng sagupaan, umaalingaw-ngaw ang hampasan ng espada at alon ng enerhiya. Jaguar Knight, nakangisi. Isang Demon Lord ang alagad mo." Kaya kong tapatan yan." Bigla siyang sumugod, ang bilis ng kanyang koko parang kidlat. Ngunit hinarang siya ni Aklas. At ang salpukan ng kanilang puwersa ay yumanig sa buong lugar. Sunod-sunod ang palitan ng lakas. Ang Jaguar Knight ay walang inuurungan, ngunit hindi rin nagpapatinag si Aklas. Habang tumatagal, sugat at pawis ang gumuguhit sa katawan ng Jaguar Knight. Jaguar Knight, hingal, may dugo sa labi. "Ano ba atong alagad na ito? Demon Lord daw. Pero bakit hindi ko kayang tapatan? Anong klaseng Demon Lord ito?" Sa gilid ng lugar, nakaupo lang ang ating bida, kalmado, at kumakain ng baon niyang pagkain. Juan kasual na tono, "Iyan si Numigal. Ikalabing isang Demon Lord sa Demon Realms." Nanlaki ang mga mata ni Jaguar Knight. Maging ang mga Grandmaster sa loob ng silid ay napatayo sa pagkagulat. Smith galit at takot. Paanong natalo niya ang Demon Lord na yan? Sa katahimikan ng lahat, unti-unting nagsalita si Smith at ipinaliwanag ang lihim. May 3 uri ng Demon Lord at ngayon, malalaman ninyo ang kanilang pagkakaiba. Sa kalaliman ng kawalang hanggan, may isang nilalang na hindi tinuturing na hari, kundi si Malaspicana, ang Diyos ng pagwasak.
Siya ang pinakamadilim na anyo ng kapangyarihan, isang puwersang halos kapantay ng mga tunay na Diyos. Sa isang iglap, kaya niyang pumatay ng isang mythical hunter, kaya niyang wakasan ang mga bituin, at kaya niyang gawing abo ang lahat ng nilalang. Ngunit may isang sagabal, ang mga sinaunang Diyos mismo ang naglagay ng restrictions, mga gintong tanikala na pumipigil sa kanya, kaya't siya'y nananatiling nakakulong sa dulo ng mga realms, walang kakayahang tumapak sa mundo ng mga mortal. At sa kanyang katahimikan, ipinanganak ang mga tagapagdala ng kanyang lagim, ang mga Demon Lord. 15 silang umangat mula sa kadiliman, bawat isa'y namumuno sa isang hiwalay na realm ng impyerno. Sila ang nagbabantay, sila ang mga hari ng sumpa at bangungot. At bawat Demon Lord ay may lakas na halos kapantay ng isang mythical rank hunter. Ang ilan, higit pa. Ang ilan naman, kayang durugin lamang ng pinakamalalakas. Sa kanilang paghahari, ang bawat realm ay naging pugad ng puot, isang dagat ng apoy na walang katapusan, isang lupain ng bangkay na muling nabubuhay, isang himpapawid na nilalamon ng dilim. Ngunit higit pa sa kanila, naroroon ang mga Archdukes Demon Lord. Sila ang mga nilalang na halos kapantay ng legendary rank hunters. Mga aninong naglalakad sa kasaysayan ng libu-libong digmaan at mga saksi sa pagbagsak ng mga sibilisasyon. At sa muling pag-ikot ng panahon, narito ang banta kapag bumukas ang tanikala at bumagsak ang harang ng mga Diyos. Darating si Malaspikana, ang Diyos ng pagwasak, kasama ang kanyang mga Demon Lord at ang mga Archduke upang ilubog ang mundo sa walang hanggang gabi. Sa gitna ng sigawan ng mga manonood at alingaw-ngaw ng labanan, Smith nanginginig ang tinig. Isang bata, tinalo ang isang nilalang na halos kapantay ng mythical na Demon Lord. Sa kanyang mga mata ay bakas ang takot. Kung tutuusin, si Nomigal ay halos kapantay ni Juan sa antas nitong Second Awakening. Ngunit hindi nito nagamit ang buong lakas. Dahil sa bakunawa, ang sandata na may kakayahang higupin ang lakas ng kadiliman kapag nasugatan. At higit pa, ang pagkatao ni Juan ay walang puot, walang pagsisisi, at walang takot. Kaya't nawalan ng silbi ang lahat ng kakayahan ni Nomigal laban sa kanya. Ngunit ngayon, ibang kaganapan ang nasasaksihan. Dahil sa laban na ito, magagamit ni Nomigal ang lahat ng kanyang kakayahan laban sa kalaban. Lumapit si Aklas kay Jaguar Knight at ang kanyang lakas ay nagpag-unaw sa hangin, nagpaalon-alon sa buong lugar. Jaguar Knight humihingal, napapikit sandali. Kaya pala, hindi ko siya mapantayan. At sa bulong na halos umaalingaw-ngaw sa lahat. Mythical rank form, Jaguar true form. Biglang sumabog ang dilaw na kapangyarihan sa paligid, nilamon ang buong arena. Isang nakabibinging ungol ang umalingaw-ngaw habang nagsimula ang pagbabagong anyo. Makikita ang isang mandirigmang nasa gitna ng pagliyab ng kapangyarihan. Ang kanyang katawan ay kalahating tao, kalahating hayop. Matipuno at pinapanday ng digmaan. Sa kanyang balat ay gumuhit ang mga kumikislap na marka ng jaguar, nag-aalab sa gintong apoy. Ang kanyang mga matay naglalagablab, isa'y mata ng tao, puno ng tapang. Ang isa'y mata ng jaguar, mabagsik at walang awa. Ang kanyang mahabang buhok ay nagwawala sa hangin, dinadaluyan ng enerhiyang kumikislap na parang kidlat. Ang kanyang mga kamay ay unti-unting naging mabangis na mga kuko ng jaguar, nagniningning at nagbabadya ng halimaw na aura. Ang kanyang mga ngipin ay humahaba, nagiging matutulis na pangil ng halimaw. Ang kanyang mga binti ay naghubog bilang mga paa ng jaguar. Matibay, mabilis, at walang kapantay sa kapangyarihan. Sa paligid niya, umiikot ang aura ng alamat, ginto at itim na liwanag na sabay na bumabalot sa kanyang katawan. At sa kanyang likuran, lumitaw ang dambuhalang espiritu ng jaguar. Umaatungal na animoy isang Diyos ng kalikasan na bumangon mula sa kawalan. Sa kanyang balat, nagliyab ang mga sinaunang rune, mga simbolong isinumpa at pinagpala ng libu-libong taon ng kasaysayan. At doon, tumindig ang bagong anyo ng Jaguar Knight.
Isang halimaw ng kapangyarihan na handang durugin ang kahit sinong hahadlang. Sa isang iglap, kumilos si Jaguar Knight na parang kidlat. Mabilis, matalim, at imposibleng masundan ng mata ng karaniwang mandirigma. Sumugod si Aklas, ngunit dahil sa bilis ng kalaban, hindi niya agad natamaan. Mula sa kaliwa, lumitaw ang liwanag. Ang light claws ng Jaguar Knight. Tinamaan si Aklas. At sa isang hampas lamang, siya'y tumilapon sa malayo, duguan at sugatan ng napakarami. Hindi nag-aksaya ng oras si Jaguar Knight. Tumalon siya sa himpapawid, dala ang kanyang pamatay na claws of judgment. Pagbagsak nito'y umalingaw-ngaw ang isang nakabibinging pagsabog at yumanig ang buong lugar na parang gumuho ang kalangitan. Tumindig si Jaguar Knight, tiwala na tapos na ang laban. Ngunit mula sa lupa, unti-unting lumitaw ang mga kadena ng kadiliman. Bumabalot sa kanyang mga kamay at katawan. Sugatan ngunit matatag, muling bumangon si Aklas. At sa kanyang tinig na puno ng panata, "Hindi ako pwedeng matalo sa harap ng aking master." Itinaas niya ang kanyang kapangyarihan at pinakawalan ang Shadow Dominion. Mula sa mga anino, umusbong ang napakaraming tinik, handa nang lamunin ang Jaguar Knight. Ngunit sumigaw ang halimaw, Jaguar Roar. Isang nakabibinging atungal na nagwasak ng lahat ng kadena at muli siyang kumilos na parang kidlat. Si Aklas, bagamat duguan, ay agad gumamit ng fast regeneration. Sa isang kisap mata, ang mga sugat niya ay naglaho at muli siyang sumugod sa gitna ng labanan. Nagbanggaan ang dalawa, mabilis na palitan ng mga atake, bawat isa ay nagpapakita ng kani-kanilang kasanayan. Sa bawat hampas, nagngangalit ang lupa, sa bawat sagupaan, nababasag ang hangin. Samantala, ang mga manonood, hiyawan ang lahat, bakas ang matinding tensyon sa kanilang mga mata. Saksi sila sa isang laban na hindi karaniwan. Isang Demon Lord laban sa isa na pinakamalakas na mandirigma ng mundo. Ngunit hindi ito laban ng pagkamuhi, kundi isang sagupaan ng dangal at kapangyarihan. Isang labang nagpapatunay kung sino ang tunay na pinakamalakas. Sumabog ang lupa, gumuhit ang mga bitak, at ang paligid ay gumuho sa matinding puwersa. Ilang minuto ang lumipas, kapwa sugatan ang dalawang mandirigma. Si Jaguar Knight, bagamat sugatan, ay patuloy na naglalabas ng nakagugulat na lakas. Si Aklas, sugatan din at hirap, ay pilit pa ring lumalaban. Batid ng lahat na mas malakas si Jaguar Knight, ngunit tumagal ang laban dahil sa walang katulad na kakayahan ni Aklas sa regeneration. Ngunit kapwa sila matatag. Si Aklas ayaw mapahiya sa harap ng kanyang master. At si Jaguar Knight, nais patunayan na kaya niyang talunin kahit isang Demon Lord Realms. At dumating ang rurok ng sagupaan. Muling tumalon si Jaguar Knight, dala ang kanyang pinakamapanganib na pamatay na atake. Ultimate Skill, Jaguar Destruction. Mula sa kanyang katawan, lumitaw ang dambuhalang gintong jaguar, nagngangalit, naglalagablab, at handa ng durugin ang lahat. Ngunit hindi nagpahuli si Aklas. Mula sa kanyang kaluluwa, pinakawalan niya ang ultimate skill, Eclipse Strike. Isang atake na pinagsasama ang dilim at apoy ng impyerno, bumabagsak na parang mismong araw na tinakpan ng kadiliman. Sa pagdaong nito, ang buong paligid ay nilamon ng eclipse at doon, nagsalpukan ang dalawang pinakamalakas na ultimate. Nagbanggaan ang gintong halimaw at ang kadiliman ng apoy ng impyerno. Rumaragas ang kapangyarihan na yumanig sa kalangitan, isang alon ng enerhiya na sumabog sa lahat ng direksyon. Sigawan, hiyawan, tensyon. Ang mga manonood sa silid ay nanginginig, nag-aabang sa isang bagay. Sino ang matatalo? At sino ang mananatiling nakatayo? Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Ang lahat ay nabalot ng liwanag, lupa ay gumuho, at hangin ay nagngit-ngit. Sa gitna ng pagkawasak, ramdam ang walang kapantay na lakas ng dalawang nagtagpo. Unti-unting naglaho ang usok. At doon nakita ang resulta. Si Aklas, sugatan at nanghihina, ay unti-unting naglalaho. Bago tuluyang maglaho,
maririnig ang kanyang huling tinig. Patawad, Master? At sa kabilang panig, nakatayo si Jaguar Knight, matatag, sugatan, ngunit nananatiling matibay. Pinatunayan niya sa lahat na kaya niyang talunin ang isa sa mga kinakatakutang nilalang ng Demon Realms. Ngunit, ito'y simula pa lamang dahil ang lahat ng nasaksihan nilang laban ang matinding halimaw na si Aklas ay alagad lamang ng tunay na kalaban. Lumapit si Juan, kalmado, nakangiti, at may tinig na parang nagmula sa isang bayani. Binabati kita. Pinatunayan mong isa kang malakas na mandirigma. Tumawa ng malakas si Jaguar Knight at buong puso ay nagpasalamat. Tanggap ko na. Ikaw na ang panalo. Muli siyang bumalik sa kanyang normal na anyo, saka muling nagsalita. Mabuhay ang lahat ng hunter. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, bumigay ang kanyang katawan at siya'y nawalan ng malay. Naabot na niya ang limitasyon ng kanyang lakas. Nakatayo si Juan, payapa, ngunit simpleng-simple ang kanyang sinabi, "Ha, nagugutom na naman ako." At ang buong arena'y napuno ng nakakabinging sigawan. Nagugutom na ako! Nagugutom na ako! At inanunsyo na nga, si Juan ang nagwagi. Sa silid ng mga Grandmaster, nag-usap sina Smith at Lapu-Lapu. Sabi ni Smith, may halong pagkagulat at respeto. "Mukhang tama ka, Lapu-Lapu. Ang batang ito'y tatak sa kasaysayan." "Hindi, mali ako. Maitatatak na sa kasaysayan na siya ang tumalo sa pinakamalalakas na hunter sa mundo." At sa mga salitang iyon, naghari ang katahimikan at respeto. Ngunit ito'y simula pa lamang dahil paparating na ang round 3. At para bang alam na ng lahat ang magiging resulta ng huling laban, kumalat ang balita sa buong mundo, ang pangalan ni Juan, ang kanyang lakas, at ang kanyang simpleng kataga, "Nagugutom na ako." Makikita sa India, sa Japan, sa Russia, at sa iba pang panig ng mundo. Mga tao'y nagtitipon, nanonood, at inuulit ang salitang iyon na naging simbolo ng kanilang bayaning iniidolo. At higit sa lahat sa Pilipinas mismo, nagbunyi ang lahat. Sigawan, hiyawan, kasayahan. Sa mga lansangan at pamilihan, nakalagay ang pangalan ni Juan, ang bayani ng buong bansa. At ngayon, dumating na ang tanong, sa huling laban, makakamtan kaya ng ating bida ang tagumpay? Madadala ba niya ang korona bilang pinakamalakas na hunter sa buong mundo? At sa unang pagkakataon sa kasaysayan, itatala ba ng Pilipinas ang pangalan nito na pinakamalakas na bansa sa mundo? Abangan ang susunod na kabanata, dito lang yan sa Pinoy Oriman Hus. Maraming salamat sa buong suporta sa Original Pinoy.